Hello guys, good day, welcome to Archinodes. I'm Architect Jojo. Today we're here again in Congression of Town Center Tower 3. So I'm here to give you an update dito sa project na ito. So this project is a 39-story with 3-level basement. So the last time na nag-update tayo is nung July 15 pa, no? So ngayon, it's August 7, 2025. Tingnan natin yung development natin today dito sa actual site project. Let's go! So right now guys, yung development natin today, August 7, 2025. So nandito na tayo ngayon sa excavation ng ating phase 2. So nandito yung ating dalawang backhoe doing the excavation works. Yung isa yung nasa taas, so kinukuha yung mga nahukay na mga debris natin dito sa area na to. So ito naman another backhoe with hydraulic breaker. So ito yung nagbe-break nung strata dito sa area ng ating kinuhukay. So right here, ito yung wall na nilagyan na natin ng ating soil nailing and also yung shotcrete. Kita nyo yung surface ng wall na to. So may mga soil nailing na yan at shotcrete na nailagay. Now on this area naman, ito yung pinaprepare natin para makapag-inject ulit tayo dito ng ating soil nailing and also yung paglagay natin ng warmest and shotcreting dito sa area na to. So bakit natin kailangan na mag-soil nail at mag-shotcrete? So para maprotektahan natin itong wall na to na hindi siya mag-collapse habang lumalalim ang ating paghukay dito sa ating basement area. So ito yung ginagamit nating hydraulic soil nail anchor drilling brick. So yan yung machine na yan yung nag-borehole dito sa area ng ating pinaglalagyan ng ating soil nailing. So mula dito guys, hinuhukay natin na phase 2, no? Ito yung area na hinuhukay natin. Now, hanggang saan ba yung building footprint ng ating tower 3? So kita nyo yung grid line na yon. Yung nasa wall na yan, yung number 10. So yan yung grid line 10. Yan yung pinaka outermost part o yung dulo ng wall ng ating tower 3. So kaya tayo may mga nakalagay dyan na mga grid lines dyan sa mga walls na yan. So natakpan na iba, no? So yun, yun. Yan, here, ito yung number 4. Now, puntahan naman natin yung phase 1 na nahukay natin. So ito yung ating phase 2 na ongoing na i-excavate natin ngayon. So here in my background, ongoing yung excavation ng ating backhoe machine sa ating likod and also dito sa ibaba, no? So tuloy-tuloy pag-break dito kayo strata na stone na binibreak natin para sa paghukay natin sa ating basement area. Puntahan naman natin yung phase 1 na nahukay natin. Tingnan natin yung condition nung phase 1 na nahukay natin before bago itong phase 2 na hinuhukay natin ngayon. Let's go. Now this is the phase 2 nung in-excavate natin, which is right now ongoing. Now ito naman yung site condition ng ating phase 1. So kita nyo yung elevation natin. So kompleto yung ating mga protection sa wall, yung ating shotcrete and soil nail dito sa wall na yan. Then on that side, then also sa side na to na inaapakan ko, meron din tayong soil nailing and shotcrete na ginawa dyan. Now here, kita nyo yung forma ng ating mat or yung ating gagawing mat foundation. So right now, we're starting the installation of the bars. So mga starter bars na yung kinakabit natin dito sa ating mat foundation. So ito yung development natin na ginagawa ngayon, no? Kita nyo yung mga bakal na yan. So ang diameter ng mga bakal na yan is 32mm na rebars para dito sa ating mat foundation. Then later on, dun sa ating susunod na part 4 ng video na to, makikita nyo yung development kung gaano na karami yung bakal na may install dyan. So itong mat foundation natin, ang i-carry nya is the 3-level basement nitong ating structure na to, because our structure is 39-story high na mixed-use building. So this one is the zone 1 or the phase 1 ng ating excavation. Now ito naman yung ating phase 2 development ng ating excavation today. So right now ang lalim ng hukay na yan is nasa 19 meters na. Ayun yung
elevation mark natin dun sa wall, 9 meters, 11 meters. Medyo natakpan na dun, no, sa area na yon. But total, yung pinaka-bottom na yan is 19 meters mula doon sa level natin na ground zero. So yung 2 meter, 1 meter, yung pinaka-tip na nasa ibabaw, yung level ng 0.00 elevation, which is yung elevation na kinatatayuan ko ngayon. So yan yung development natin today, no? So napakahalaga na magkakasabay yung protection natin dito sa ating wall and also yung pag-excavate natin. Kailangan nating maprotektahan yung other side ng ating wall habang lumalalim tayo dito sa ating hinukay. So napakahirap na mag-take ng risk, no? Lalo na tag-ulan, then may possibility na mag-collapse yung area na hinukay natin. Kaya importante yung soil nailing or soil protection dito sa ating site project. So kita nyo yung gaano katigas yung pinibreak natin na black rock using itong ating hydraulic breaker. So ganyang katigas yung pinibreak natin o in-excavate natin dito sa ating basement area. So yan yung strata na maglalagyan natin ng ating mud foundation. So dapat ang elevation yan is kagaya ng elevation din ito. So marami pa, malaki pa yung hukay natin dito sa area natin. Now, ito na yung closer video natin dito sa ating mud foundation. So, ganyan ang forma ng ating mud foundation, no? So, para siyang nakabangka. Yan. So, ito yung mga rebars na nailagay na or na-install na natin. So, ito yung pinaka closer na masusum natin yung ating device. So ang ginamit natin na rebars diameter dito sa ating mud foundation, kung ating starter bars is 32 mm. So ganyan kalaki yung diameter na rebars para dito sa ating mud foundation. So ito yung shape ng ating mud foundation na na-prepare na natin under elevation negative 19 meters. So yun pa yung mga rebars nya. Yan. So dun sa ating part 4, papakita ko sa inyo kung gaano nakarami yung mailalagay nating rebars at ang magiging itsura ng ating rebars para dito sa ating mud foundation. So to guys, ito yung ating rebars para sa ating mud foundation. So 32 mm diameter yung ginamit natin na in-install natin dun sa area na yan. So later on, dun sa next video natin, yung part 4, we'll see yung development natin dito sa project natin. So still ongoing yung ating excavation using backhoe natin. So ito yung mga walls na nilagyan natin ng soil protection ng ating soil nailing and shotcrete. So kita nyo yung surface ng ating wall. So yan, ito yung part or area na meron tayong soil nail na nilagay. So ang lalim ng soil nail na yan is nasa 18 meters. So naka-inclined yung pagbabaon ng ating soil nail. Now ito naman, kung nakikita yung pipe, napakita ko dun sa another video, yan yung ating whip hole. So nakita yung water na nag-drip dun sa pipe. So yan yung groundwater na nilalabas dito sa pipe na to. So yan yung surface natin ngayon. Ito yung ating shotcrete na area. Now on that area naman, yun naman yung ating piniprepare. So malalim na yung hukay natin, no? So na-establish na natin yung tamang lalim para dito sa ating mud foundation. So, kita nyo yung mga markings dun sa wall, no? Yan. 14 meters, 13, 12, then hanggang dun sa taas. So yun yung ating elevation 1 meter. So ganyan nakalalim yung hinuhukay natin ngayon. So this one is ongoing pa rin yung paghuhukay. So guys, ito yung ginagamit nating backhoe dito sa site project para sa pag-excavate natin dito sa area ng ating basement. So kino-convert din niya, no, yung dulo, no, nilalagyan nila nung
hydraulic breaker para naman sa pag-break nitong Rocky Park ng area. Now yung machine naman na yun, dun sa dulo, yan yung ating hydraulic soiling anchor drilling rig na ginagamit natin para sa ating soil nailing. So last time napakita ko dun sa other video yung paggamit ng machine na yan. So ito yung phase 2 na hinuhukay natin ngayon. Ang ganda ng strata, no? Itong rock na hinukay natin, itong black rock. So ang tigas talaga niya, no? So isang magandang foundation bed natin, no? Para dito sa ating mud foundation. Talagang nakalay ka dito sa solid rock. So magandang foundation ito or foundation bed para mas matibay yung ating structure against sa earthquake. Dahil nakarest yung ating mud foundation dito sa solid rock na ito. So maganda yung karakteristik ng area dito sa Quezon City. So continuously pa rin, nag-excavate pa rin yung ating backhoe. So lahat ng mga na-excavate or na-break na rocky part, dinadala doon, then iakyat doon sa area na yun, then later on i-hauling na siya ng truck na naka-standby dun sa open area. So ito ngayon yung actual site condition natin ngayon, August 7, 2025. So yan yung development natin ngayon. Alright. So ito ngayon guys yung site condition natin dito sa ating site project. So kita nyo yung na-zoom ko dito na area na naglagay tayo ng soil nailing and also yung ating shotcrete. So napakahalaga na meron tayong soil protection dito sa area na to habang nag-ukay tayo dahil itong structure na ginagawa natin is 3-level basement. So napakahalaga ng soil protection dito sa area na to, lalong-lalo na kamakailan, nag-uulan, tuloy-tuloy, halos sa isang linggong umuulan, no? So kung wala yung soil protection na yon, may possibility na mag-collapse yung wall na area na pinagbukayan natin. So yan ang importance ng ating soil protection dito sa ating site project. So pinakailangan natin na mag-maingat and hindi tayo dapat mag-complacent, lalo na sa safety ng construction dito sa project na ito. Alright guys, so these are all the development today, August 7, 2025 here in Congressional Town Center, Tower 3. So nakita niyo yung development natin today mula dito sa ating phase 1 ng ating area ng basement na nag-start na tayo ng ating rebars. Then also dito sa ating phase 2 na continuously nag-excavate na tayo para ma-ready natin yung nag-excavate na tayo para ma-attain ulit natin yung elevation na kailangan natin dito para sa ating mud foundation. Alright guys, so these are all the development today. I'm Architect Jojo, joyfully sharing to you what Architects. Thank you very much and God bless you.